Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Taurus sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ano ba itong 7 of Pentacles? So, kinilarify na natin. Ano ba itong 7 of Pentacles. Meron tayong Knight of Swords, the Fool at the Tower. Kasi ang dating sa akin, may someone na nagre-reflect dito. Kaya lang di ko masabi kung ano ba ang reading to. Career ba to? Relationship? Friendship? Kadugo? Kapitbahay? Kaibigan? Pero may Ace of Cups tayo doon. So, ex-partner ba to? Current partner? Wala tayong masabing idea. So, dito meron ng fish house, snake, tapos may Ace of Cups. Ang dating kasi may someone na Seven of Pentacles. May nagre-reflect. May someone na nagre-reflect. Sa tinakbo ng buhay niya. Bakit siya nagre-reflect? Kasi all of a sudden, nagre-reflect all of a sudden, biglang nagparamdam or nag-message yung mukhang ex-partner reading to whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. Tapos ito, gusto ng new beginning. So parang ang dating gusto nung ex, all of a sudden bigla nagparamdam yung ex at gusto ng new beginning or mag-start all over again, whether diretso agad sa relationship or mag-start as friends, ganon. Pero again, reconnection ay posible. So bakit sila naghiwalay? Probably pamilyado sila, karon ng abandonment. Bakit nagkaroon ng abandonment? Nagkaroon kasi ng cheating or deception.
ko lalaki yung nag-cheat. So, yung babae yung nasa process ng pag-reflect dito sa tinakbo ng connection nila. Kasi nga, all of a sudden, may tower tayo dito. Biglaan, unexpected. Unexpectedly, biglang nag-message yung ex niya, tapos parang gusto niya maging feeling close sila ulit. Parang walang nangyari. Oh my God. Pero ang nangyari before or in the past, na nag-lead sa separation ay abandonment nga. Pamilyado sila, nagkaroon ng third party yung lalaki. Anyways, dito tayo sa Ace of Cups. So again, yung new beginning natin sa The Fool, gusto niya ng new beginning, di ba? Probably gusto niya maging sila ulit. Ace of Cups to new romance. Three of Cups. Ito future outcome natin. Masaya sila. Ito saka to isa lang. Nagsasaya dito, di maaaring nagkabalikan sila. Hindi ko na yung kaklarify kasi good card naman yan. Pero kung bad card yan, di saka tayo maglalagay ng clarifier cards. Pero sa case na to, celebration card nga kasi yung Three of Cups natin sa tinakbo ng reading. Maaaring maging sila ulit or maging in good terms. Pero pag ganyan kasing Three of Cups, ibig sabihin walang bitterness. Okay? Ang bilis ng reading, no? Since love reading to, maglalagay tayo ng clue. Ito yung possible partner, ex-partner. Possible ex-partner ng Taurus sa reading na to. Isa sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Specifically, Scorpio. Dahil muulit yung Scorpio. Ito, Taurus. Kapwa nito. Ay, Taurus. Aries pala to. Aries. Or kapwa Taurus. Sama na rin natin. Nasabi ko yun. So, ulitin ko. Possible ex-partner ng Taurus ay isa sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Ito, Scorpio. Edi, specifically, Scorpio muulit. Ito naman, Aries. Kala ko Taurus. Pero Aries pala. Pero again, since nabanggit ko yung Taurus, edi sama na rin natin kapwa Taurus. Anyways, kung hindi to para sa inyo, itong reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo kakilala o idol. Ito ang possible zodiac sa inyo. Isa sa fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Particular Sagittarius, dahil Sagittarius to. Ito, Aquarius. Maglalagay tayo ng isa pang clue. Same instruction. Kung di man tumama sa inyo yung clue, di baka tumama dun sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Red attire. So, may someone na mahilig sa red na damit or baka uniform to, all red or almost all red. Brown ang mata. Mixed colored eyes. So, hindi to realistic dahil magkaiba ng kulay ng mata. Gawin na lang nating foreigner. Okay. Who knows? Baka foreigner yung partner ng ex-partner ng iba sa inyo. Green or blue eyes. Or kung di man green or blue eyes, regardless kung anong kulay. Basta iba kulay ng mata, hindi brown.
O baka contact lens to. Pwede rin naman. May iba kasi na nagko-contact lens. Ito brunette. So kung dito brown ng buhok, di brown ng balat. Kasi ang brunette daw ay ibig sabihin ay brown. Okay, hindi nakita dito eh. Ibang scenario. Iba pang scenario na kailangan marinig ng mga torso sa period na to. So for some reason mainis yung iba sa inyo. Kakaroon sila ng kaaway or misunderstanding, or for some reason may darating na tao na hindi kayo magkakasundo or mahirap baguhin ang opinion. Or may someone na magpapastress sa buhay ng iba sa inyo sa period na to. Kaya nakalagay naman. Ito, theft. Baka mawalan daw ng gamit. Diyos ko. Baka manakaw. Beware sa gamit. Or masira. Disease din pala to. Disease. Ganun pala basa sa kanya. So, sakit. Baka magkasakit yung iba sa inyo. Or kung di man ganun ay may nakaschedule or nakaplano na dapat sa period na to. Kaya lang for some reason hindi matutuloy. Na pwede mag-cause ng annoyance. Okay? Sa iba sa inyo. Error. Double check ang mga dapat i-double check kasi baka may error. Okay? Sabihin natin for submission tapos binalik kasi may error. So, para hindi na bumalik, di double check. Nasira yung gamit, pwede rin. Dito for some reason. Ito, lalaki mo, no. So, sa part na to, whether lalaking tao to or babae, kung extrovert. Pero may moon tayo. So, attraction yan eh. Attraction, romance. So, case-to-case basis. Kung single, edi baka ma-attract siya sa someone sa period na to. Or may ma-attract sa kanya. Kasi pwede rin namang vice versa. Or pwede rin kung may karelasyon na siya at nag-away sila, edi siya yung susuyo. Ngayon, kung wala namang problema, edi mas magiging sweet sila sa isa't isa sa period na to. Or magiging somewhat intuitive, inspired yung lalaki sa period na to. Lalaki or babae kung extrovert. Ring card. Ito, ano to? Engagement party, wedding. Pero gaganapin sa garden. Ito. Contract. Kasi meron ding ano for interview.
Pero hindi sa mismong company, kundi somewhere like restaurant, doon naalokin ng trabaho. Or doon yung interview. Doon gaganapin yung interview. Wedding, engagement, ano pa ba to? Interview. O signing ng contract na siguro. Again, sa public place eh. So, ang naisip ko lang naman ay restaurant. Kasi nangyari din naman sa akin yan. Sa restaurant, doon na yung signing ng contract. Doon na rin ang interview. So, again, nangyari nga sa akin dati. So, possible. Ngayon, someone from the past na hindi na nakakausap ng iba sa inyo for some reason, eh baka ma-meet nila somewhere. So, habang naggagala yung iba sa inyo, makikita nyo yung someone na hindi nyo na nga nakakausap. Ganon. Kumbaga, wala kayo sa bahay. Nasa labas kayo. Tapos, dun nyo makikita sa labas yung someone na hindi nyo na nga nakakausap for some reason, like habang bumibiyahe, nakasakayan nyo yung hindi nyo na nga nakakausap for some reason. Ganon. Kasabay kayo sa sasakyan. Example lang. Ngayon, kung in a relationship, edi date. Kung may jowa na yung iba sa inyo, edi may possibility na mag-date sila lang dalawa. Pwede rin naman dito yung plan ng reunion, get together, gathering, occasion, festivities na parang mag-uusap-usap sila, mag-meet. So, kung sino man yung mga nakausap, dadalo naman kasi may iba na ipaasa. So, again, kung di man to relationship partner, edi ka-workmate, friend na malapit sa inyo, tapos gagala kayo, let's say, manonood ng sine, example lang, magmamall, eto, ano ba to? Coffin Rider. Ito kasi for some reason, makaka-receive ang iba sa inyo ng information na hindi nyo magugustuhan. Or pwede ring all of a sudden madi-disconnect kayo sa someone na lagi nyong kausap dati, tapos bigla na lang kayong nanlamig sa isa't isa, hindi malaman kung bakit biglang naging cold yung connection. So may someone na magiging cold, or kayo yung magiging cold sa taong to, basta parang may nanlamig, hindi magpaparamdam, hindi na masyadong communicative kasi ang pangit nung combination rider coffin. Pero kung nauna yung coffin bago rider, maganda yung result kaya lang nauna yung rider bago coffin. So blocking, oh my god, blocking.
Baka kayo yung ma-block or kayo yung ma-block sa someone. Na para bang yung communication nag-stop. Kasi communication to eh. Nag-stop. Sa bagay, nasabi ko rin naman na may makakaaway ang iba sa inyo. Dito sa part na to. Na may inis kayo, may stress. Baka yun na yun. Iba-block ng iba sa inyo yung taong yun. Na mag-cause ng irritation, annoyance. Regardless kung sino yan. Pero, ganun talaga ang buhay. Hindi laging positive ang nangyayari. May times din na negative. Pero ang maganda, hindi naman forever. Wala naman forever sa mundong ito. Kasi pag ganito parang bad news eh. Or information regarding illness. Whether sa inyo mismo to or may maririnig kayo na information mula sa someone na malapit sa inyo na may sakit daw siya. Or sad. Anyways, ito na lang ang huling spread sa deck na to. Pero hindi pa to yung last deck. Spread lang. Last spread sa deck na to. Crossroads. Ano to? Diyos ka ba? Sana nauna na lang to. Bago to. Pero case to case basis naman eh. Hindi naman to laging negative. Although negative card siya, pero hindi naman lahat ng meaning niya ay negative. Depende sa card na kasama niya. So, sabihin natin in the past ay may pagka-lazy yung iba sa inyo. So, sa period na to, magiging energetic naman. Or in the past, tamad na tamad mag-exercise. So, ngayon, ngayong period, sabi ko nga kanina, magiging energetic. Di na sila tatamarin at mag-exercise na. Or tamad na tamad mag-work. So, sa period na to, ma-energize kasi. So, hindi na tatamarin. Yun yung positive. So, sabihin natin may indecision before. So, ngayon may decisive action na. Ba't ba inuna ko pa yung positive? Sana pala hinuli ko yung positive. Kasi dito na tayo sa negative. Negative scenario. Papasok dito yung cheating eh. Dahil sa multiple options na pwedeng pag-awayan. Pagiging martyr. Abusive na yung tao hindi pa rin makaalis. Hindi ma-let go. Alam nilang toxic, di sila pa rin makaalis. Kasi mahirap nga mag-desisyon. Ganyan dating dito. Ano pa ba maiisip ko dito? Ang hirap naman. Sabihin natin may kapitbahay na magpapabuwisit sa iba sa inyo. Pwede rin dito. Mainis kayo for some reason. Or kung di man kapitbahay ay babae. Okay? Babaeng sabihin natin may trabaho. Or kung di man ganun ay nasa 40 to 59, wala pang 60. Di pa senior. 40 to 59 years old. Sino pa ba ito kung sakali man?
kapatid. Basta babae, kapatid na babae, kaibigan na babae, kapitbahay na babae, o baka ano to, jealousy. So, jealousy sa pagitan nyo at ng another woman, o baka ano to, other option ng partner. Oh my God. Anyways, marami pwedeng scenario, di ba? So, para ma-prevent natin yung mga negative scenarios, maganda kung gumamit ng ang tawag dito, tools para ma-prevent nga yung mga negative scenarios. So, maghanap na lang kayo sa internet ng tawag dito, pang protection against negativity. So, tingnan nyo doon sa internet kung ano yung available sa bahay nyo na madali nyo lang makukuha. Like asin, di ba? Lahat naman ng bahay may asin, di ba? Kasi ginagamit panluto. O, ayan. Lagay nyo sa tubig. Lagay nyo sa garapon, tubig. So, pag nag-iiba yung kulay, ibig sabihin may negativity siya na-absorb. Or pag natunaw yung asin, di ibig sabihin naka-encounter siya ng negativity. Okay, di effective. Kasi na-absorb niya na yung negativity. So, case-to-case basis. Ano pa bang pwede? Eto nga, mga crystals. Basta itim na gemstones, crystals. Yun yung protection against negativity. Minsan, hindi itim. Tulad nito, labradorite. Protection against energy vampire. Yung mga tao nakaka-drain ng energy, misfortunes, accidents. Ito rin yun eh. Garnet. Pwede rin siya sa mga protection against misfortune. So, again, case-to-case basis nga. Tingnan nyo sa internet kung ano yung available sa inyo. Hindi nyo gamitin nyo. Like music, di ba? Pwede rin naman music. Ano pa sa internet, sa YouTube. Ano yung mga music pang tanggal negativity or block. Like money blockage, yung example lang. Ano ba? Music. Candle, black candle. Kaya lang pag candle kasi prone sa sunog. Pag nalimutan mo, sunog ang bahay. Kaya medyo alanganin ako sa suggest ng apoy. Basta may kinalaman sa apoy. Diba? Kaya tututukan mo maigi. Minsan, kahit ako minsan kalimutan ko rin. Buti di nasunog. Sana siyang namatay. Diba? Buti na lang. Magmula nun, di na ako bumili. Kaya lang, wala lang. Gusto ko lang talaga ng black. Kaya bumili na naman ako. So again, mag-ingat kung candle. Hindi natin masabi. Baka makakalimutan. Masunog. Ano pa ba? Against negativity. So again, hanap na lang kayo sa internet. Information na madali para sa inyo. Yun na yung gamitin nyo. Ito pala, hindi ko maintindihan ang basa dito. Akala ko nga syungiti. Yun pala, Shungite yata ang basa. Galing Russia to Shungite o Shungite. Maganda rin to pang prevent ng stress, pang tanggal ng worriness. So again, black na gemstones, crystals like smoky quartz. Kaya nandun ang layo tinatamad ang kunin.
So, basahin ko na lang to. Ito na ang last deck natin at general advice sa period na to. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Kukuha lang ako ng 3. So, sabi dito, follow your dreams and help will find you in unforeseen ways. Follow what lights you up. At ang huli, it's okay to have a voice and speak your truth. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.